Day 2 nang walang kaagaw sa gatas. Ayan po ang resulta. Grabe, para siyang kuto. Yung busog na busog sa dugo. Tirisin natin. Hello friends! It's me! Nagbabalik ang inyong perla ng taon with, syempre, ang ating new mommy na si Riz Marie. Ala, ang ingay nila sa baba. Hindi kasi sila pwede isama dito. Ay, nangunguna naman talaga ang tatay ni Hershey. So, kita nyo naman dito, hindi lang halata, nagka-camouflage kasi. At nagtataka kayo kung bakit nakasara ang milk bar. Kasi kapag sinasama po namin si Hershey sa mami niya, sinusulit niya talaga ang pagka-bottomless ng milk ng kanyang mama. Kaya kailangan may balot. Ayan. Laki niya, oh. Grabe. Ikaw na yata yung pinakamalaking pinakilala ko ng 1 week. Grabe. Ay, grabe. Grabe talaga. Ika-8th day na lang po ngayon kasi nag-1 week siya kahapon. Gusto ko lang po formally ipakilala sa inyo kahit alam nyo naman na yung name niya. So, ito po si Hershey na pwede na nga daw utusan sa tindahan. Since yung last liter nga po from 2 years ago, yung liter nga po nila Gigi ay letter G. So, sunod-sunod lang. So, liter H na po ngayon. At ito nga po, solong-solo niya. Hello po, friends. I'm Hershey. Napaka-cute. Grabe. Parang siupaw yung mukha, oh. Siya na ata yung pinaka-malaking pisngi. Oh, sige sa'yo na to. Gusto nga nila makita. Gusto ko po siya makita. Ayan, so kita nyo naman po, ang color niya po ay pinareho ko na lang kay Riz Marie. Since ang mama niya ay ganito din ang color, purple. So, same na lang sila. Since mag-isa lang naman siya. And siya ay baby girl. Kita nyo naman, pinagbiyak sila ng kanyang mama. Kakulay na kakulay niya. Sa face, hindi pa natin alam kasi parang masyado pang maaga para malaman kung sino ang kamukha niya. Kasi syempre, hindi pa natin nakitang develop yung eyes niya, yung ears niya, yung snout. Ganyan pa lang siya. Generic newborn na naka-monster mode lang. Nagulat. Laki talaga niya. Parang di ako sanay. Lalo na from last liter, sila Gigi, maliliit sila eh. Ito, grabe. Ganyan na lang kita. Oh. Tingin ko malapit na to dumilat basta this week. No? Didilat ka na. Kasi parang siyang nakaganon. Malaki lang po siya talaga, pero yun, baby pa kasi nakapikit pa po. Mag-isa man daw siya, pero ang katumbas niya ay parang 3. Ayun na nga po, first time namin magkaroon ng singleton liter. So, nakakatuwa kasi may term talaga para sa nag-iisang pinanganak na puppy. Actually, simula nung parang nafe-feel ko na nga na confirm singleton nga tong liter ni Riz. Nagsimula na ako mag-research din about sa pagiging singleton nga ng puppy, ano yung mga do's and don'ts, paano yung preparation, based sa mga na-research ko and sabi din ng vet namin, marami daw pong factors kung bakit nagiging singleton ang isang liter. Ang most common daw is mali daw nung timing nung pagme-mate ng parents. Actually, yun yung naisip ko din na baka factor kung bakit mag-isa lang tong si Hershey natin. Kasi itong mama niya, syempre, nung pinayagan na nga namin manghiligaw ang papa nito, bigay na bigay naman kaagad. Sabi kasi, it's either too early or too late na. So, naniniwala ako na sobrang early nga nung pagkakashoot ni Henry. More on, series kasi yon dahil hindi na siya nagpakipot. Kasi napansin ko, nung kina Sugar tsaka kay Cream O, usually po kasi nasa around 5 days yung peak day ng females. Yun nga, sina Cream O at saka si Sugar, ang napansin ko sa kanila, nagpapakipot pa. Parang may mating ritual sila na kahit peak na, hindi nagpapashoot sa mga first, second days, ganyan. Si Riz kasi, parang sobrang excited. As in, parang di ko na nakitang pinahirapan niya si Henry. Achoo! Ang cute! Pero kahit iisa lang to, hindi ibig sabihin na naging madali siya sa amin. May hirap din siya, in a way. Ang pinaka-onting liter kasi namin so far is yung mga BX. 3 sila nun. So yung una pong naging challenge para sa amin is yung paano namin i-handle yung may ma-feel siyang warm. Galing sana sa mga kapatid niya. Pero yun nga, dahil wala, more on kay mama niya kami umaasa ng warmth.
Iba po kasi yung ilaw sa bulb compared sa warmth ng parang skin-to-skin contact from mama at saka from siblings. Parang artificial lang kasi yung sa ilaw. Bukod sa mama niya, pati kaming humans din nagbibigay ng warmth sa kanya nung mga simula. Niyakap-yakap namin siya. Parang meron body contact. Parang totoong sanggol talaga. Bukod doon, akala niya mag-isa lang talaga ang letter H. Ginawan din po namin siya ng kapatid. So ito na nga po yung creation ng pahabol members ng Letter H. Hiniram ko pa talaga to sa bunso namin bilang Uncle Sax lang ang meron ako. #millennialthings. Kapatid ni Hershey to. Aray ko. Ako, tinitignan niya. Ang kapatid ni Hershey. Yes po, tama po kayo na nakikita. Ang palaman po nito ay bigas. Para kahit din papano, meron siyang weight. Oh, ayan na siya. Ang kapatid ni Hershey. Patayin. Ay! Puchi! Ay, papasok ka. Kasama yung screen mo. Bali, total of 8 cups ng bigas ang kinailangan para mabuo ang dalawang kapatid na to ni Hershey na isasaing din namin sa future. Charot. Ayan, so nabasa ko kasi na nakakatulong daw po ito sa warmth, lalo na if ima-microwave for a few seconds or papainitan gamit yung hair dryer natin. Pero para kay Hershey, since husky naman siya at ang kapal na agad ng fur niya pagkalabas, hindi ko na kinailangan painitan pa. So bukod sa warmth, meron din po itong other purpose na i-discuss ko further sa vlog. Who is this? Ang bigat ng kapatid niya. Oh, sakto lang eh. Ang bigat. Ang kapatid niya. Nadaganan yung kapatid mo. Dapat pangalanan natin tong mga kapatid mo. Yun o. Pareho din magka-fall. Wala lang silang legs. 578. 640. Mas mabigat pa siya dito. Grabe! Wala ka pang ano? Isang araw. Ngayong gabi pa. Wait lang, nagsiselos. Ititimbang din natin siya. Ay, hindi nakadidi to. Ito pinakamagaan. Punta ka pa doon. Hindi mo alam kung nabaliw na yung lola, no? Baka pati si Riz malito na. Hindi lang. May kapatid na po si Hershey. Kasi nakakalito na ang dami na nila. Lagyan natin ng litter tags. Green at pink. So, ito si Hansel. Oh, adjust natin. Kasi maliit yung mga ulo nito eh. Max na ata yun. Wala silang leeg. Ang luwag. Dito na lang. Ito talaga very twins tong dalawa. Hindi ma-distinguish. Kailangan talaga ng litter tag. Tawa kayang tao. Naku, naging sisa na yung lola. Pero sige, lagyan na nga din natin siya. Para kulay din ni mama. Ay, ang laki ng ulo mo. Ayan. Buo na ang letter H. Meet Hershey, Honey, at saka si Hansel. Tao ng tao si Ate Angie. Kompleto na ang kanyang puppyhood. So, binalik ko na muna siya dito sa kanyang box para mas masarap ang tulog niya. Kita nyo naman, ginagamit niya po talaga yan sila Hansel tsaka si Honey. Ang hilig niya nga lang pumesto dito sa kanto. Diba? Cute! Mukha siyang hamster. Hamster, guinea pig. Ewan ko, tingnan mo, nai-squish pa yung niya dito, yung pisngi. So, para pa rin actually siya talagang may kapatid. Kasi talagang ginagawa niya din yung ginagawa nung mga puppies sa isang litter, yung parang pinapatong-patungan niya din. So, ayan nga pala po yung setup niya. Bali, kung hindi niya kasama ang mama niya, tapos walang humans na nagbabantay, dito siya. Since mag-isa lang naman siya, hindi na namin ginamit yung whelping box. Actually, pinadispose ko na kasi baka yun talaga ang malas. Kasi simula nung binili ko yung whelping box na yun, parang puro na lang nasiis yung mga mama dog na gumamit nun. And besides, medyo may sira na rin yung parts kasi nga nabasa siya nung naglilipat kami. So, okay na din na na-dispose siya. Malaki masyado yun para ka dito kay Hershey. Pero parang niya na din eh. Ma-outgrow na rin niya. Nakakatuwa lang, parang hay na lang yung kulang. Mukha na talaga siyang guinea pig, hamster. Tapos itong cage na to, nakaabang lang to dito. Para kung sakaling makakatakas na tong si Hershey,
nandito na kaagad yung cage. Ito sana yung gagamitin kung parang magiging crib niya, yung pinakalagayan niya. Kaso, nawala sa isip ko na yung tela nga pala nito, hindi kagaya nung before na, although fix yon yung basket na yon, yun kasi hindi lumulusot yung kuko ni Hershey, dito lumulusot. So, hindi siya pwede, kaya naging lagayan na lang siya ng mga gamit. Ayun, so second challenge naman namin is yung wala siya masyadong exercise. Kasi di ba, pag nakita niyo yung mga puppies, usually pag nagugutom yan, hanap-hanap, ganyan, tas magkakabanggaan sila ng mga kapatid niya, magtutulakan. So, in a way, na-exercise yung mga legs nila. Pero, yun nga, kapag mag-isa lang siya sa litter, nalilimit yung kanyang movement kasi parang walang thrill sa kanya. Diretso na lang siya dun sa dede ng mama niya, tas dede na. So, yun, doon magagamit sila Hansel at si Honey kasi parang magiging obstacle niya sila. Ikaw ay manggagaling dito. Exercise. Mali naman. Kasi kaya mo yan. Hindi na kita tutulungan. Obstacle. Ito pala ang obstacle na. Paa pa lang ni mama, obstacle na. Ay, hindi. Ano, be? Haba ang galing. Then third is yung competition sa milk. Kailangan din imimik yung ganon. Dahil normal nga sa mga puppies is nagpa-fight over sila dun sa milk ng mama nila. So kailangan naming medyo i-create yung ganong scenario kasi para matuto siyang lumaban sa buhay. Charot. Hindi, para matuto siyang feeling ko medyo related to para hindi maging picky eater. Or siguro mga iba pang social cues na pwede niya matutunan mula dun sa pakikipaglaban niya dun sa milk ng mama niya. Agawin ng kapatid. Agawin ng kapatid. Ay, nagawan. Ay, nagawan. Ay, nagawan. Balik sa start. Figure out mo yan, babe. Bulong ulit. Action star. Action star, babe. Ang galing. Lalaki na talagang batang may laman. Well-trained na, oh. Kamacho-macho naman talaga. Parang sasabak sa digmaan. Then yung fourth and yung last na naging challenge namin so far is prone siya sa overfeeding. So noon, akala ko, since sanay nga ako na madami sila sa isang liter, na parang kusa silang tumitigil dahil busog na sila. Pero hindi pala yun yung case kasi dahil pala ubos na yung milk. Pero given the chance na unlimited supply ang milk, hindi pala titigil ang mga newborns na uminom lang ng uminom ng milk. Ay, grabe. Tumutulo lang ang milk. Ang dami kasi. Ayun na. Hindi na kailangan punasan. Inano niya na lahat. Nalinis na agad. One time na hinayaan lang namin siya dumede ng dumede. Nagkaroon siya ng explosive diarrhea. So, parang antigas-tigas ng tiyan niya. Tapos, iyak ng iyak. Hindi siya comfy. Bigla na lang sumabog yung poop niya. Siguro dahil punong-puno na na-push na yung tiyan niya na ipoop lahat. Kaya parang mga una, talagang iniisa-isa niya lahat ng mga dede. Tuwan-tuwa pa kami noon. Na parang, ang takaw. Pero, hindi pala pwedeng ganon. So, yung naging solution namin doon is, binibigyan na lang namin siya ng time limit. 10, 9, 8, 6, 5. Ay, si mama na ang nagtigil. Wala na. Tapos na po ang milk spree. Ay, humahabol pa. Ay, grabe naman po. Ang bundat na ng tiyan, oh. Yan ba hindi pa yung busog? Ang laki-laki na ng tiyan mo, oh. Sarado. Kala mo, takaw-takaw mo. Serious naman parang nasa salon. So, nung mga una, 10 minutes yon. Dahil nga parang bago pa lang siya, hindi pa siya ganun kalakas magsak, hindi pa siya ganun kabilis dumiskarte kung nasaan yung nipples ng mama niya. Pero ngayon, ang galing na nitong dumede. As in, pagkahanap niya, nakalatch na siya kaagad. Ay, nag 5 minutes pa pala kami nun. Kasi parang pabawas kasi siya ng pabawas. Pero ngayon, nasa 3-minute mark na lang kami. Kasi talagang tumitigas yung tiyan
niya. Feeling ko dadating kami sa point na 1 minute na lang, talagang aawatin namin siya. So parang siyang minute to win it. Kasi kita nyo naman, 8 days pa lang, nasa 3-minute mark na kami. So, update ko kayo. So far, yun pa lang naman yung disadvantages. Pero meron pa din silang sinasabi na pwede din daw magkaroon ng mga behavioral issues yung mga singleton puppy sa future. Since wala nga po sila nung early socialization skills na nakukuha nila sa mga litter mates nila, parang iba po kasi din yung relationship nila dun sa mama dog nila. So yung mga palaro-laro nila na gano'n, na kala mo nagbabardagulan lang, meron po palang purpose yun. So hindi lang siya halata, kala mo nag-aasaran lang. Bali dun po kasi sila parang initially na natututo nung mga hierarchy nila, yung mga do's and don'ts din sa dog world. Very advantageous talaga sa formative stage nila yung meron silang litter mates. Hershey being a singleton puppy, wala na siya kaagad na kaganunan. Ayun, so na-research ko na possible daw parang magkaroon siya ng poor bite inhibitions or yung parang pagka kinagat, hindi niya kasi alam kung gaano kasakit yung kagat niya kasi hindi niya natutunan yun initially sa mga litter mates niya. Kasi 'di ba syempre, pag kumagat siya, parang kaya ganon yung kapatid niya. Bitawan niya kasi alam niyang masakit yon. So, siguro kami na lang yung kagatin mo, Hershey. Tapos, mag-aaw-aw na lang din kami. Then, possible daw din magkaroon ng aggression issue, fear, or anxiety. Kasi yun nga, hindi siya nasanay na may kasama lumaki. So, basically, parang marami ka ding kailangan punan since solo nga siya. Madali yung work physically sa pagpapakain, pagpapapop, ganyan, dahil mag-isa lang. Pero, more on dun sa socialization side, magkakaroon ng pagbubuhusan mo talaga siya ng oras. Basta gagawin namin lahat para dito kay Hershey na to. Ayun, basta gagawin namin ang best namin para sa Yube. Na lalaki kang mabait at may takot sa Diyos. Andyan naman ang mama mo. Sana magaling to magdisiplina or baka naman parang si Cream Oton na i-spoil itong unikaihan niya dahil nag-iisa. Pero so far, friends, itong series natin mabait siya na mama. Akala ko nga din nung una kasi, ay, sige, balik ka na, bumalik ka na. Akala ko nga po itong series natin nung una parang, kasi syempre, yun pa pala isa, pagka singleton litter daw, mataas ang possibility na ire-reject siya ng mama dog. Tsaka, hindi daw nagpo-produce ng milk. Yun din yung isang buti na lang, nagpadali sa buhay namin. Kasi ang hirap yung nagma-manual feeding ka sa mga puppies na naranasan namin last litter kila Gigi, na kaya talagang pagod na pagod kami nun. Hindi na ako halos maka-vlog nun kasi nga, talagang nabubuhos namin yung time namin dun sa 4. Pero kahit nahirapan kami dun sa litter na yun, at least 4 sila, pwede silang magkumpul-kumpul, may sarili silang relationship. Unlike dito, ayan, lonely siya. Lagi na lang siyang naka-face the wall, face the corner. So ayun, so far good mom naman po itong series. Buti na lang may milk siya, buti na lang inaccept niya tong si Hershey, hindi siya galit. Nung mga una lang, pero dahil nga po yun siguro sa kanyang anesthesia, dahil hilo-hilo pa, pero parang low-key, low-key good mom. Si Cream O, parang very expressive siya, na na-anxious siya, parang anxious siya, hirap naman. Basta nagkaka-anxiety siya sa mga anak niya, na parang pag di niya makita ganyan, gusto na lagi nakikita, parang nasistress siya pag umiiyak, very hands-on ganyan. Si Sugar naman, very pabayang ina, kasi 1 week pa lang iniiwan-iwan niya na. Kami pa yung tumatawag sa kanya, Sugar, magpadede ka na, mag-ano ka na. Nasa extremes kasi yung dalawang mama. Itong series, nasa gitna lang siya. Hindi siya nasistress pag kinuha mo si Hershey. Basta kita niya. Pero pag nilabas mo na ng kwarto, doon na siya pupunta. Pero kita mong love na love niya si Hershey. Cute lang din nung ganong relationship nila. So, yun lang, friends. Ay, sus! Bango-bango. Sana natuwa po kayo ma-meet itong si Hershey. Ay, sobrang love na love namin to. As in, duyan-duyan muna tayo ulit. Kaso mas love niya ang milk. Papadidein ko lang po itong aking solong apo. Ay, parang hindi naman didean dyan, B. Timer ko. Nag-start na. 3 minutes. Oh, istorbo. Ay, tumbling action star. Dede time na pala. Lugpos na ng 30 minutes. Usually, even numbers kami. Every 2 hours. Kaya naman pala, nagising na. Busy.
Oh, magbabay na tayo. Babay na. Ay, grabe. ASMR. Talaga naman po ang paghinga. A few moments later. Oh, ayan na. Inawat ko na. Tama na. Awat na. Ano ba ito? Awat na. Ikaw hindi pwede. Ang taba-taba na ng tiyan mo. Uy! Tama, nabusog ka na, oh. Babay ka na lang sa kanila. Bye-bye. We'll see you on our next video.